What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Today, gagawa tayo ng letter para sa tatay kong German. Since nakuha ko na yung aking German passport at yung aking citizenship here, na talagang pinaframe ko pa siya. Man, I can't imagine until now na hawak-hawak ko tong mga to. Kasi this is so much for me. It means so much for me, guys. So, susulatan ko ngayon yung tatay ko. Then, bukas, ipapadala ko na rin sa DHL o the Deutsche Post. And I'm sure masusurpresa siya at magiging proud siya sa akin. After all, for a long time, 27 years, hindi ko nakita yung tatay kong German. Isa yan sa goal ko. Kaya gusto ko makabalik ng Germany. At since nandito na ako, everything is possible since I have this. This is a powerful passport. Meine Güte. Yeah, so gagawa ko ng letter. Then magpapadala din ako sa kanya ng mga pictures. So, just a good thing, I have his new address. So, hindi na tayo maghahanap. So, tingnan lang natin kung mag-respond siya. So, ayun guys, nakapagsulat na ako. Hindi ko na kinamay kasi hindi ko kaya. Umiyak ako. So, print out ko na lang siya. Tapos, nagpadala na rin ako ng picture ko. Print out na rin. Ayan. Ayan siya. Nagpadala ako ng picture ko na. Tapos, pinaalam ko na rin. Nakalagay sa sulat na dumating na ako dito sa Germany since January 28. So, yun. And then, iniwan ko na rin yung address ko. At saka yung aking handy number, cellphone number. So, sana tawagan niya ako. Then, nakita ko naghanap kasi ako ng sobre. May nakita akong picture namin ni Mama nung maliit ako. I think this is I'm not sure if I'm 5 or 6 or this is the last nandito ako sa Germany bago ako may uwi ng Pilipinas. Ayan, makikita nyo. Then, nagsulat ako sa likod. Naka-German kasi siya. Ang nilagay ko sa sulat ko ay kung naaalala pa ni Papa yung itong picture na to. So, wala akong picture ng tatay ko. So, yun lang. Hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. Pero, luckily, I got his new address. So, noong 2020 kasi nahanap ko siya. So, shout out kay Sebastian Klein, a German friend of mine. He's the one who find my father. So, yeah, and I hope he's still alive kasi nung tumawag siya sa akin noong year 2020, mamamatay na daw siya, may sakit daw siyang prostate cancer. So, you know, but I got the feeling, you know, lukso ng dugo. I know he's still alive. And maybe he, for just some reason or nag-aalibay lang siya. Pero I'm still going to send this letter to him and for this photo. So yeah, buti may nahanap akong envelope. So itutupi natin ngayon. So ayan, sana ma-receive ni Papa to. So tutupi ko siya ng 3 tupi. Ayan. Tapos ipapadala natin sa Deutsche Post. Sa Edeka, sa the DHL. Then, hoping ma-receive niya to. At malaman niya na nandito na ako. Kasi for sure, hindi niya alam. Kasi tumawag siya sa akin year 2020. 3 times lang. Ano mo yun? Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Kasi sabi niya, naoperahan daw siya sa tuhod. Basta marami siyang kwento. Sorry na hindi niya ako natulungan. Pero it's fine with me. I got what I want. I have my German passport. I'm a German citizen now, so it's fine. I just wanna reach out, you know. Just wanna meet him personally after 27 years. So ito na siya. Lalagay ko na lang yung name niya, address niya, at saka name ko, address ko. Then ipapadala na natin sa Deutsche Post. Yeah, I'm so excited. Sana. Okay. So, susulat ko muna yung address niya.
Today, papadala ko na yung sulat ko para sa tatay kong German. Nilagay ko dito yung mga pictures ko at pinaalam ko sa kanya na nandito na ako sa Germany. At sinabi ko din kung okay ba sa kanya na bisitahin ko siya. So, I'm so much hoping na sana payagan niya ako at makilala ko yung mga kapatid ko. So ngayon, pupunta na tayo ng Edeka para ipadala na tong sulat. So ipapaano ko na rin siya. Registered ba yun para matrack ko? So I think mga €4 yan. So let's see kung magkano. So ngayon pupunta na tayo sa Edeka. Okay? So medyo makulimlim. Isang linggo nang umuulan-ulan. Ay nako. Ang lamig kaya naka-jacket ako, di ba? So papadala na natin to sa Deutsche Post. So ayun, napadala na natin. Dito na yung ating resibo at matatrack ko siya. Ang tawag pala doon Einschreiben. So mas mahal siya kasi matatrack mo siya. Kasi pwedeng normal, sabi niya kanina €1 lang. Sabi ko, was is the andere? Yeah, tapos alam niya na Einschreiben pala. Nakalimutan ko Einschreiben. Ibig sabihin registered o matatrack mo siya. So yan, sana matanggap ng tatay ko at I'm sure matutuwa yun. Kasi sa lukso ng dugo ko, alam ko mahal niya ako. For some reason, I don't know bakit siya nagtatago, bakit siya nag-aalibay. Pero I really wanna know in person kung ano ba yung mga rason niya. Kasi that's life, you know. It's so dramatic. But since nandito na ako sa Germany, naayos ko na yung mga papel ko. So salamat sa mga taong tumulong sa akin. And yeah, wala nang drama. Tapos na guys. So ngayon, uuwi na ako and itatrack natin to. Siguro around 3 days or more matatanggap na ng tatay ko yun. Sabi ko kasi sa mismong address, kasi mahirap sa Bifkaske baka hindi nila makita o sa mismong i-deliver talaga sa bahay. So ayan. So that's it for today. If you're feeling what I'm saying, keep your head up. And if you need someone to talk to, hit my line up. See you guys in another vlog.